So yun guys, for today's video, as requested ng ating isang subscriber dito sa ating YouTube channel, no, gawa daw ako ng tutorial kung paano ako mag-adjust ng aking kadena. Ngayon, saktong-sakto, at mag-a-adjust na tayo ng ating kadena. At luwag na siya. Yan, no? Pumapagpag na yan. Peace. Ayan na nga guys, no, sa pag-adjust ng ating kadena, bibigyan ko muna kayo ng kaunting trivia, no. Itong mga model ng Sniper, maraming gen na to eh. Una yung Classic, tapos itong MX 135, tapos 150, ilang gen na rin ng 150, tapos gen ng 155, no. Dalawang gen na rin yata to. Una, titingnan natin na magkakaiba ang ano nila, ang kanilang mga swing arm. Kagaya nito. Ito. So, yung adjuster niya magkaiba. Andito yung ating guide, no? Dito yan nagbabase. So, ngayon sa Classic naman, ganito rin yung adjuster niya. Pero, hindi siya kwadrado. So, ganito yung itsura nung sa Classic. Butas yung dito. Tapos, nakausli yung tornilyo na yon, yung dito, yung adjuster niya. So ngayon guys, no, balik tayo dun sa ating pinaka-main na topic, kung paano ako mag-adjust ng kadena. So guys, ganito ha. Ito yung ating chain puller. Ito yung ating nag-adjust sa ating kadena. So ngayon, kung ang motor mo ay pares tayo, Sniper MX 135, tapos hindi ganito ang adjuster mo, ibig sabihin hindi na stuck yung swing arm mo. No? Kasi makita mo nga 'di ba, ang pinagkaiba ng Sniper 150, 155 paras sila halos yata ng swing arm. So sa MX naman ganito ang kanyang swing arm, tapos adjuster. So bago tayo mag-adjust ng ating kadena, kailangan natin nito ng 14 to, 14 yata o 12. Actually guys, ang pinaka-stock talaga nito 14-17 yata 'yon para doon. Kaso nagpalit na ako ng na itong rear axle na to. So ngayon, luluwagan muna natin itong part na to. Ito. Itong humahawak sa ating caliper bracket. So luluwagan muna natin yan guys, no, bago dito. Kasi pag niluwagan mo to, kahit anong adjust mo dito, ito, hindi yan gagalaw. Guys, wag na wag niyong pupukpukin to. Na-adjust to ng igagano mo lang siya. Kailangan pantay. Kaya lang ang bilang niyan guys, 1, 2, 1, 1.5. Ayan, may mga yan, may mga gatla-gatla sila diyan. Ayan. Ito 1. Ayan. Ayaw lang mag-focus. Ayan ito. So makikita natin 1, tapos dito yung pangalawa niyan 0.5, tapos 2. Ayan. So yan nga guys, no, naikabit na natin yung ating pangkalas. 14. 17 pala. 17. Yung nut niya 17. Tapos yung dito sa likod ng axle 14. Ayan. So ngayon, ito ang unahan nating luluwagan gamit tong back wrench. Back wrench ba? Hindi ako sure ang tawag, no. Ito. So yan guys, lumuwag na yan. Kung makikita nyo, napipihit na yan natin ng ating kamay. So susunod natin to. So ito, naluwagan na natin yung ating axle, yung nut ng ating axle. Tapos ang pinakasagad nito guys, number 1 talaga. So ayan, naka number 1 siya sa gitna. Ngayon i-adjust natin siya ng isang ngipin lang. Yon, magutok siya, di ba? Ayan. Tapos ganoon din sa kabila. Nakasagad pa kasi sa 1 yan guys. Ayan. Ayan, nagumalaw na siya. Yan, pag ganyan. Tapos saka natin siya hihigpitan. Pero check nyo rin, baka sobrang luwag na ng inyong kadena. Pag ganyan guys, akala mo hindi pa siya naka-adjust, no? Sisikip pa yan pag nahigpitan nyo na tong itong bolt ng caliper bracket. Ito. So ako, ang adjust ko lang yung tipong hindi naman siya sobrang aabot dito. Siguro mga 1 inch ako mag-adjust 1 inch yung taas dito. Ayan o. Kasi hihigpit pa yan dyan guys, doon.
ito nga, pag nag-lock yung ating caliper bracket. Ngayon guys, pag nahigpitan nyo naman siya ng sobra, yung tipong sakal na sakal, ang pakiramdam niyan para siyang parang pumapagpag na kumakaluskos. So wag nyong hayaan na sobrang higpit ng inyong kadena kasi masasakal naman yung yung ikot ng yung gulong tsaka itong kadena nyo masasakal. So guys, pag hihigpitan nyo naman, unahin nyo naman tong higpitan, tapos saka nyo higpitan yung itong bracket ng ating caliper. So ayan guys, nahigpitan na natin yan, yung ating axle. Ayan, higpit na siya. So ngayon, check natin yung kadena. Ayan, kanina kasi sumasagad, halos pumapalo na siya eh. Ngayon tingnan nyo ha, yung clearance. Hihigpit pa yan pag nahigpitan na natin to. So yun guys, nahigpitan na natin yung ating bolt ng caliper. Tapos check natin yung ating kadena. So ayan na siya. Huwag naman masyadong sakal para may play yung ating kadena. Naranasan ko na kasi yan guys, yung tipong sakal na sakal talaga siya, yung tipong hindi man lang siya gumagalaw. Ang pakiramdam parang pumapagpag yung kadena dito. Parang hindi naman, basta yung tunog niya akalang pumapagpag, pero parang kumakayod siya dito sa chain guide natin. So yun lang guys, sinaro lang sa inyo. Follow for more and subscribe to our YouTube channel. Peace!